Pansamantalang isinantabi ng mga residenteng malapit sa Mount Bulusan ang pangamba na muling mag-alboroto ang bulkan. Ang laban kasi ni Pacman bukas ang kanilang pinagkakabalahan. Nakatutok doon live si Rona Cristo. Rona? Pia, kahit nananatiling nasa alert level 1 ang Mount Bulusan, tila ibang inaalala at pinagkakabalahan ngayong araw ng mga residenteng nasa paanan ng bulkan. Ayaw munang isipin ng mga evacuee sa Barangay Eskwela kasiguran ng pag-aalboroto ng bulkang Bulusan. Ang pinoproblema nila, paano mapanunood ang laban ng Pacquiao Margarito bukas? Hiling nila mapahiram ng TV. Kaya kung mapipili, para mo kami ng KTV. Parang makapanood kami dito. Yung bulkan ba puputok bukas? Hindi. Si Margarito lang ang puputok. Oo. Ang mukha ni Margarito, yung puputok. Hindi si Pacquiao. Kung dati pinoproblema ni Susan ang paglalabas-masok ng mister sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan, bukas alam daw niyang pipirmi ito sa isang lugar. Bukas kaya babalik siya ng bukid? Hindi siguro, dahil manunod yun Pacquiao eh. Ang nakatira sa tabi ng evacuation center, abala na sa pagkukumpuni ng antena. Anong palagay mo bukas sa laban? Sa tingin ko, panalo na si Pacquiao. Sa bayan naman, inaayos na ang eskwelahang ito kung saan ipalalabas ang laban. 50 pesos ang tiket. Mga different barangay yata hanggang doon sa mga remote. Mga remote ang pupunta dito. May mga taga across the ocean pa, mga taga island. Tila nakisama naman ang Bulusan, naging tahimik ito buong araw. Kahit paabala ang mga tao sa labang Pacquiao Margarito bukas, paalala ng otoridad, huwag rin daw sanang kalimutang maging alerto sa lagay ng bulkan. Pia? Maraming salamat, Rona Crisostomo. Isinagawa ngayong araw ang special election sa Basilan, Bulacan at walong bayan sa Lanao del Sur na nagkaroon ng aberya nung nakaraang May elections. Sa 1st District ng Bulacan, nagdeklara ng special holiday sa Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, Pulilan at Malolos para mahikayat ang mga botanteng lumahok sa congressional elections. Pero nilangaw ang ilan sa mga presinto roon. Sa Lanao del Sur naman, bantay sarado ng mga militar ang mga presinto. Nagkaroon daw ng ilang aberya gaya ng pagpalya ng baterya ng isang PCOS machine. Kinumpirma naman ng PNP na nagkaroon ng putukan sa pagitan ng dalawang grupo, 2 sugatan. Nagkaroon din daw ng putukan sa labas ng isang presinto sa Lumbatan, Basilan, pero walang naiulat na sugatan. Sa kabila ng mga insidente ng putukan, ayon sa COMELEC, generally peaceful naman daw ang eleksyon. Isang fanpage ni Pangulo Aquino sa Facebook ang tinanggal kamakailan. Nitong Nobyembre, umabot sa mahigit 2 milyon ang fans nito. Subalit nakatanggap ang nag-setup ng account na si Bento Tanes ng notice mula sa Facebook administrator na isasara ang page dahil sa paglabag sa patakaran ng Facebook. Hinala ni Totanes ang fans sa page na kanyang ginawa ay ipinalipat ng Presidential Communications Crew sa official fan page ng Pangulo na ginawa naman ng Presidential Communications Operations Office. Sa statement ni Secretary Sunny Coloma, binanggit niya ang patakaran ng Facebook na nagbabawal ng paggawa ng account para sa isang tao nang walang permiso nito. Maliban sa mga mall at park, may iba po pa tayong pwedeng puntahan pag weekend. Tulad ng kumpol ng mga tindahan sa Makati, nakakikitaan ng mga kakaibang item. Nakatutok si Mark Zambrano. Tulad ng nakagawian, dinadayo ng mga mamimiling Pinoy ang mga lugar na hindi pangkaraniwan ang mga tinda. Kung ang habol mo ay isang kakaibang shopping experience, dito sa The Collective ay maaari kang makakita ng iba't ibang klaseng tindahan kung saan bawat mabibili ay kakaiba at swak sa budget. Ang The Collective ay isang compound sa Malugay Street sa Makati. Sari-saring bag na gawa sa recycled materials ang pwedeng mabili rito. Meron ding mga pabango at pagkain na 100% organic. Tindahan naman ng urban fashion, mga interesting design ang mabibili. May art gallery din na puno ng magagandang paintings at sculptures. Sa mga gusto namang mag-break sa shopping, may mga pwedeng papakin. May organic cafe at oriental cuisine. Pero
sikat daw itong restaurant na nagbebenta ng masarap na buffalo wings, fish and chips at burgers. They look for a comfortable place where they can, have a good time with friends, but at the same time, what the term we use is quality comfort. We want comfort food, but we want it done properly. Patok sa mga mamimili ang The Collective dahil tila one-stop shop ng kakaibang items at hindi na kailangan magpalipat-lipat ng lugar. Karamihan daw sa mga tindahan dito, bukas mula alas 9 ng umaga hanggang sa pagitan ng alas 8 ng gabi at alauna ng madaling araw. The best daw puntahan ng The Collective pag weekend. Kaunti lang daw ang parking space sa paligid, kaya kung maaari, isang sasakyan na lang ang dalhin papunta rito. I-check muna ang lagay ng panahon bago pumunta kasi bumaba sa lugar pag malakas ang ulan. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Magbabalik po ang 24 Oras.